na muling pinagsasama. Ikaw kabarangay, gaano ka kahandang magbigay ng ikalawang pagkakataon at magpatawad sa mga taong malapit sa puso mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cha, 16 years old at taga Laguna. Avid listener na po ako ng Barangay Love Stories at umaasa po ako na sana ay mapansin ninyo ang kwento ng buhay ko na ipinadala ko sa inyong programa. At thank you in advance sakaling mapili po ninyong e-ere sa radyo. Gusto ko lamang po sanang i-share ang mga pinagdaanan namin ng Nanay Marico sa buhay. Alam ko po na lahat naman tayo ay may mga malulungkot at masasakit na nakaraan. Lagi pong sinasabi sa akin ng nanay ko na balang araw lahat ng yon ay magiging alaala na lamang at darating din po ang sandali na mapapalitan nyo ng kaligayahan. Hindi ko pa po naiintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi tumigil ang nanay ko sa pagpapaalala sa akin na kahit mahirap ang buhay naming dalawa, umaasa pa rin kami na magiging maayos ang lahat. At aaminin ko na malaki ang impluwensya ng mga paalala niyang yon sa akin upang hindi ko maramdamang kulang ako kahit na wala akong kinamulatang tatay. Nay, nandito na po ako. O anak, mabuti dumating ka na. Mano po, Nay? Kumusta na po ang pakiramdam nyo? May lagnat pa po ba kayo? Wala na. Effective yung gamot na pinainom mo sa akin kanina. Ay, mabuti naman po kung ganon. Nag-aalala po kasi ako sa inyo pero ayaw nyo namang magpaalaga sa akin. Ayun, buong araw ko kayong iniisip habang nasa school ako. Ikaw talaga. Siyempre, mas importante pa rin ang pag-aaral mo, nak. Di ba kamo may exam kayo? Nung isang gabi ka pa nga nagre-review eh. Kaya alam ko na mahalaga sa'yo yon. Pero mas mahalaga pa rin po kayo sa akin, Nay. Paano na lang kung may nangyaring hindi maganda sa inyo rito habang nasa school ako, di ba? Hindi ko po makakaya kung pati kayo mawawala sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko, Nay. Maayos na naman si nanay. Tsaka hindi pa ako kukunin ng Panginoon dahil marami pa akong dapat gawin. Isa na doon ang igapang ang pag-aaral mo hanggang makatapos ka sa kolehiyo. Kaya nga kahit maganda kuba na ako sa pagtatrabaho, titiisin ko. Alang-alang sa'yo, anak. Ay, nandun na po tayo. Pero wag niyo naman pong pagurin ng sarili niyo. Balita ko, hindi kayo kumakain sa tamang oras tapos nagpapatuyo rin kayo ng pawis sa likod. Talagang magkakasakit po kayo niyan, Nay. Wala po ako lagi sa tabi niyo para paalalahanan kayo ng mga bagay na sinasabi niyo rin sa akin. Tingnan mo tong batang to. Biglang ako naman ang pinagalitan. Hindi po ako nagagalit. Nagpapaalala lang po ako. Hindi ba sabi nyo, kahit alam na natin ang isang bagay, importante pa rin na may nagpapaalala sa atin? Kaya nga kahit nanay ko kayo at anak nyo ko, hindi po ako magsasawa o mapapagod na magsabi sa inyo, nanay. Mahal na mahal ko po kayo. Tsaka ayoko may mangyaring masama sa nag-iisa kong magulang. Nakakataba naman ang puso na marinig yung mga salitang yan mula sa'yo, nak. Napakaswerte ko kasi dumating ka sa buhay ko. Kung wala ka, sigurado nabaliw na ang nanay. Nay naman eh. Siyempre, mahirap na nga ang buhay tapos mag-isa pa ako. Ako rin naman po, masisiraan po ako ng ulo kapag nawala kayo. Kaya please lang po, sa susunod makikinig na kayo sa akin para hindi na rin kayo nagkakasakit. Baka po nakakalimutan nyo, nagkakaedad na po kayo. Naku, hindi ko naman nakakalimutan na tumatanda na ang nanay mo. Hindi pa naman ako ulyanin. Saka huwag ka nang masyadong mag-alala. Tatandaan ko na ang mga sinabi mo, promise yan. Sige, Nay. Noted po yan, ha?
O nga pala, Nay, may dala po akong pagkain. Birthday kasi ng kaklase ko, tapos pinapunta ako sa bahay nila. Pinagbalot din po ako ng handa. Matutuwa kayo kasi may spaghetti dito. Sandali lang po maghahain lang po ako. Nako, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Tama po yun, Nay. Bumawi po kayo ng kain para lumakas po kayo kaagad. Papadudot matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. Wala pa ako noon sa mundo nang iwan ni nanay si tatay dahil nananakit ito. At bago pa siya nito mapatay ay naisipan na niyang umalis sa poder nito, kaso ay naiwan naman kay tatay ang nooy 3 taong gulang kong kapatid na si Ate Eileen. Hindi po alam ng nanay ko na ipinagbubuntis niya ako noon. At huli na bago niya yon nalaman. Kung tutuusin ay nalagay pa po sa alanganin ng buhay namin pareho nang lumabas ako sa tiyan ni nanay sa 7 buwan ng pagbubuntis niya. Tandang-tanda ko pa noon na na-ER ako at kinailangan niya ng malaking halaga para mabuhay lamang ako. Sa kabila ng lahat ay thankful pa rin si nanay dahil hindi kami noon pinabayaan ng may kapal. Sa pagpapatuloy po ng aming buhay, nangamuhan lamang po si nanay at madalas ay kasama niya po ako sa trabaho niya hanggang sa magkaedad ako dahil wala namang magbabantay sa akin. Kung hindi naman po siya magtatrabaho, pareho kaming mamamatay sa gutom. Kaya nga kahit doble yung hirap ay nagtiis po si nanay para maitaguyod lamang ako, Papa Dudut. Bilang anak ay walang araw at gabi na hindi ako naging proud sa siyang may-ari rin ng maliit na kwarto na inuupahan namin. Nay, kanina pa po kayo malungkot at nag-aalala dyan. Ano po ba kasing nangyari? Kasi naman, narinig ko ang mga kamag-anak ng namatay kong amo na sila na raw ang mamamalakad nitong tinitirhan natin, nak. Nako, natatakot lang ako dahil baka paalisin nila tayo. Bakit naman po nila tayo paaalisin, Nay? Wala naman po tayong ginagawa sa kanila. Tsaka yung amo niyo po yung nagpatira sa atin dito sa paupahan niya. Nandun na tayo. Pero noon yun, nung nabubuhay pa siya. Ay, anak, alam mo naman na sumasala tayo sa pag-aabot ng bayad natin ng renta rito, di ba? Pero pinagpapaumanhinan lang tayo nang namatay kong amo dahil naaawa siya sa ating magnanay. Kaso ngayon nawala na siya. Baka paalisin na rin tayo rito dahil hindi tayo regular na nakakapagbayad ng renta. Hindi naman po siguro nila gagawin yun, Nay. Alam naman nila na mahirap pa tayo sa daga, tapos papaalisin pa nila tayo dito. Tsaka ngayon lang naman po tayo hindi regular na nakakapag-abot dahil nagkasakit nga po kayo, tsaka hindi po nakakapasok sa trabaho. Sana nga mapagpasensya nila ang sitwasyon natin. Nagsisikap naman tayo sa buhay na balang araw makakaahon din tayo sa hirap, nak. Kaya nga po, Ating dalawa. Pero bata ka pa, hindi mo dapat masyadong pinoproblema ang mangyayari sa hinaharap. Ang pag-aaral mo ang dapat na inaatupag mo. Pasensya ka na kung nakapagsasabi ako ng mga hinaing ko at pangamba. Pero hindi ibig sabihin nun ipoproblemahin mo na rin ang mga bagay-bagay na dapat ako ang nag-aalala. kung sosolohin niyo po ang problema at pag-aalala, mahihirapan po kayo, Nay. Kahit bata pa po ako, may muwang na po ako sa mundo. Alam ko po kapag malungkot kayo o may masakit sa inyo, pwede niyo pong sabihin sa akin ng mga kinakatakot niyo. Wala man po akong magagawa sa ngayon, at least gumaan po yung pakiramdam niyo. Alam mo, nak, tama ka. Medyo nawala nga ang pag-aalala sa dibdib ko kasi nakwento ko na sa'yo. Kita nyo? Sabi sa inyo, kausapin nyo lang po ako eh. Kaya, Nay, wag na po kayo masyadong mag-alala ha, dahil hindi po mangyayari ang kinatatakutan nyo. Hindi po tayo mapapaalis sa tinitira natin kasi makakapagbayad naman po tayo sa mga utang natin. Tama yun. Bukas na bukas makikipag-usap ako sa kanila. Tapos mas dodoblehin ko pa ang sipag ko sa pagtatrabaho para madagdagan ang kita ko.
Pero wag po kayong masyadong magpapagod, Nay, ha? Aba, oo naman. Alam kong magagalit ka sa akin kapag nagkasakit uli ako. Hindi po, Nay. Magagalit lang po ako kapag pinabayaan yung sarili nyo. Papa Dudut, maswerte si nanay dahil nakakatagpo siya ng mga taong may mabubuting puso na siyang kinakasangkapan ng Diyos para mapadali ang aming buhay. At isa na nga po doon ang amo niya na nagpatuloy din sa amin sa paupahang bahay nito para aming tuluyan. Kaya lang matapos nga po nitong mamatay ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga kamag-anak niya na angkinin ang properties niya. Kasama na po doon ang mga paupahan niya. At ang unang ginawa ng mga kamag-anak niya ay paalisin kami. Ang totoo ay hirap po kaming makabayad ng renta ni nanay kaya pinag-initan nila kami at sinabi sa amin na hindi sila ampunan. Nang mga panahon na yon, kahit na anong pagmamakaawa ang gawin namin ay hindi nila kami pinapakinggan, Papa Dudut. Naiyak na nga lang kami ni nanay habang isa-isang dinadampot ng mga damit at gamit namin sa lupa na pinagtatapon nila. Akala ko po talaga ay matutulog kami ni nanay sa kalsada ng gabing yon, pero mabuti na lamang dahil tinulungan kami ng kaibigan ng namatay na amo ni nanay na nakilala niya matapos nitong umattend sa burol noon. Sa awa ng Diyos, meron po kaming bubong na nasilungan at maayos na higaang tinulugan. Matapos kami nitong patuluyin at kupkupin sa bahay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bukod sa pagpapatuloy sa amin ng kaibigan ng dating amo ni nanay sa bahay nila, ay binigyan din po niya ng trabaho si nanay sa pamamagitan ng pagbabantay sa tindahan niya. Hindi nga po nagtagal ay nakaipon kami ng sapat na halaga ng pera para makapagrenta ng kahit na maliit na kwarto malapit lang din sa pinapasukan ni nanay. Walang hanggan pa rin po ang pasasalamat namin sa Puong May Kapal dahil sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na pinagdaraanan namin ay lagi pa rin po niya kaming tinutulungan. Kung kami lang kasi ni nanay ay siguradong baka nasiraan na kami ng ulo dahil sa sobrang hirap. Nagsumika po si nanay sa pagtatrabaho para matustusan ang pag-aaral ko at pagkain namin sa pang-araw-araw, Papa Dudut. Bilang ganti ay nagsisika po ako para makapagtapos nang sa ganon ay maibalik ko lahat ng sakripisyo ng nanay ko sa akin simula bata pa lamang ako. Naniniwala ako na deserve niya yon. Matapos ang mga paghihirap na pinagdaanan niya sa buhay, mabuhay labang niya ako at madala sa mundo na ito. Tanging hiling ko lang po sa Diyos ay bigyan niya ang nanay ko ng mahabang buhay at mabuting kalusugan sa araw-araw. Nak, napakaswerte pa rin natin kasi meron at meron pa ring mga tao na kinakasangkapan ng Panginoon para tulungan tayo, no? Opo, Nay. Naniniwala po ako na merong Diyos na tutulong sa atin, lalo kapag kailangan natin siya. Pero hindi ko pa rin po mapigilang mapaisip Tungkol saan naman, Nak? kung bakit po merong mga masasamang tao. Katulad na lang ng mga kamag-anak ng namatay niyong amo na nagpaalis sa atin dun sa tinitira natin. Hindi po ba sila naaawa sa atin? Wala na po ba talaga silang konsensya? Bakit kailangan nila tayong tratuhin na parang maruruming hayop? Ay, Cha, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo pero wala na tayong magagawa kung ayaw nila na manatili pa tayo doon. Kung tutuusin, mas mabuti ang kalagayan natin ngayon eh. Nandun na po tayo. Pero paano kung hindi tayo tinulungan ng kaibigan ng dati niyong amo? E di sa kalsada po tayo natulog. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po ma-imagine na magpalipas tayo ng gabi sa kalye. Paano na lang kung may nangyaring masama sa atin doon, Nay? Eh paano na lang kung umulan ng malakas? Wala po tayong masisilungan at magkakasakit po tayo. Hindi naman yun nangyari kasi kinaaawaan pa rin tayo ng Diyos.
Pero naisip ko, sana matagal na pong naawa sa atin ng Diyos, Nay. Ano naman ang ibig mong sabihin, nak? Ang ibig ko pong sabihin, sana matagal na po niya tayong tinulungan na magkaroon ng sarili nating bahay para hindi na po tayo palipat-lipat. Kasi kahit sanay na tayo sa ganun, nakakapagod pa rin po eh. Anak, nasa ating mga gawa ang katuparan ng mga pangarap natin sa buhay. Katulad ng sinasabi mong pagkakaroon natin ng sariling bahay. Ang Diyos, patnubay natin siya at pag-asa para magpatuloy at magsumikap sa buhay. Saka imbis na questionin mo siya, dapat nga magpasalamat ka sa kanya kasi hindi natin naranasan yung sinasabi mo na matulog sa kalsada o mapahamak doon, maulanan at magkasakit. Mapalad pa rin tayo dahil nagpadala siya ng mga tao para tulungan tayo. Sorry po, Nay, kung masyado po ako nag-isip ng hindi magaganda. Ayos lang yun, nak. Lahat naman tayo dumarating sa punto na madadaig ng mga problema. Pero lagi pa rin nating isipin na lilipas ang lahat. Meron at meron pa ring mga mabubuting tao na tutulong sa atin. Balang araw, gusto ko po ako naman yung tumulong sa kapwa ko kasi alam ko yung pakiramdam na nangangailangan. Mangyayari yon kapag nagsumikap ka at hindi mo kukwestiyonin ang plano ng Diyos sa'yo, anak. Oo, mahirap sa umpisa pero wala tayong hindi malalagpasan kapag kasama natin siya. Salamat po sa palaging pagpapaalala. Malaking bagay po yung mga payo nyo, lalo kapag nakakalimot ako. Ikaw din naman lagi mo akong pinapaalalahanan. Saka, sino-sino pa bang magtutulungan? Tayong dalawa rin naman, diba? Opo, Nay. O siya, tama na nga tong usapan na to. Mabuti pa tulungan mo na ako maghain doon para makakain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong adobong sitaw, nak. Talaga po, Nay? Naku, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko itataob yung kaldero. Papa Dudut, naniniwala pa rin po ako na likas na mabuti ang bawat nilalang ng Diyos. Kasi kahit mas marami yung mga masasama at malulungkot na balita sa telebisyon at social media, ay meron pa rin pong iilan na mababait at pilit na nagpapakabuti. Pero minsan kahit na anong pangaral sa akin ni Nanay na lahat ng tao ay ganon o kahit papaano ay merong kabutihan sa puso, ay hindi ko po yun may apply sa sarili kong ama. Bata pa lamang ay lagi ko nang iniisip na masama siya. Kasi kung totoong mabait siya ay hindi niya hahayaang masira ang aming pamilya. Kung totoong mahal niya si Nanay ay hindi niya ito paulit-ulit na sasaktan. Madalas ay naiinggit po ako sa mga kaibigan ko na biniyayaan ng mabuti at mapagmahal na tatay. Naitatanong ko sa Diyos, ano kayang pakiramdam na may tinatawag na tatay o papa sa pamilya? Lagi-lagi ko pong iniisip ang mga bagay na yon, pero ayaw ko namang bumalik pa si tatay sa buhay namin dahil pakiramdam ko ay mas magiging doble ang pasakit na pagdadaanan namin ni Nanay. Kaya lang ay mapagbiro ang kapalaran dahil isang araw ay bigla ko na lamang naabutan sa inuupahan namin ni Nanay ang tatay ko, Papa Dudut. Nay? Sino po siya? Siya, anak. Siya ang tatay mo. Hindi ko po tatay ang taong yan. Wala na po akong tatay, di ba? Anak, huwag mo namang sabihin yan. Kaya nga ako bumalik dito para magsama-sama na tayong pamilya. Nagkausap na kami ng nanay mo at nagkapatawaran. At ano po bang palagay niyo sa akin? Na ganong-ganong kadali kayong patawarin? Nay, bakit niyo naman po pinatawad ang taong yan? Di ba malaki ang kasalanan niya sa inyo? Nakalimutan niyo na po ba na sinasaktan niya kayo nung araw? Kaya nga umalis kayo sa puder niya at nakipaghiwalay? Anak, nakikiusap ako. Pakinggan mo muna ang tatay mo. Hindi na siya yung dating tatay mo na nananakit. Totoo yun, Tia. Nagbago na ako. At nagsisi na rin ako ng husto dahil sa ginawa ko noon sa nanay mo.
Walang araw simula nung umalis siya sa bahay natin na hindi siya sa akin hinanap ng ate Ellen mo. Doon ko naisip kung gaano ako kasira ulo dahil hinayaan kong masira ang pamilya natin. Buti po alam nyo. Tsaka ano ba? Tatay mo pa rin ang nasa harapan mo. Huwag mo siyang bastusin dahil hindi kita tinuruan ng ganyan. Hindi ko po siya binabastos, Nay. Sinasabi ko lang po yung totoo. Hindi ko po talaga kasi maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang siyang umeepal sa buhay natin. Masaya naman po tayo na wala siya, di ba? Kaya naman po natin. Nabuhay niyo nga ako ng kayo lang tapos bigla-bigla magbabalik siya para ano? Buuin yung pamilya natin? Hoy Mama, para po sa kaalaman nyo, matagal na pong buo ang pamilya namin ni Nanay. Kaya hindi nyo na po kailangan bumalik sa amin kasi kaya na po naming dalawa. Pinabayaan nyo nga po kami noon eh. Tapos bigla-bigla, maghahabol kayo ngayon? Sinabi kong huwag kang bastos! Marie, tama na yan. Anak, sorry. Siya, anak, ayos ka lang ba? Huwag kayong lalapit sa akin, galit ako sa inyo! Galit din ako sa inyo, Anay! Sorry, Nak, hindi ko sinasadya. Kung gusto niyo magsama po kayo, basta ako hindi ko pa matatanggap ang taong yan! Siya, sandali! Kakausapin ko na lang siya kapag kalmado na siya. Paano kung hindi niya ako matanggap? Paano kung hindi na mabuo ang pamilya natin? Huwag mo na lang munang masyadong isipin ang tungkol sa bagay na yun. Sa ngayon, bumawi ka sa anak mo. Iparamdam mo sa kanya na nagsisisi ka na sa ginawa mo at desidido ka na mabuo ang pamilya natin uli. Papa Dudut, sabihin niyo na po na masama akong anak dahil sa naging asal ko at pananalita sa tatay ko. Pero masisisi niyo ba ako? Buong buhay ko ay wala akong itinuring na ama tapos ay bigla-bigla na lamang na walang pasabi na magbabalik siya sa buhay namin ng nanay ko. Kung nasikmura siya ng nanay ko na patuloyin sa pamamahay namin, kausapin at ituring na parang bisita, pues ako po ay hindi. Niayaw ko nga siyang tignan sa mga mata at ayaw kong pakinggan ang mga sinasabi at pakiusap niya. Alam ko na may magsasabi dyan na tatay ko pa rin siya kahit pagbali-balik ta rin man ang mundo. Oo, nando na tayo sa hindi mawawala na magkadugo kami at siya ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit ako nabubuhay ngayon. Pero ng mga panahon na yon ay nagbingi-bingihan po ako, Papa Dudut. Meron pa rin naman akong karapatang magalit sa kanya dahil sa mga pinaggagawa niya noon kay nanay. At meron pa rin akong karapatang kamuhian siya ng paulit-ulit kahit na sabihin niyang nagbagong buhay na siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nanay ko, Papa Dudut. Siya na nga itong ginawa ng masama ng tatay ko ay siya pa rin ang unang tumanggap at nagpatawad dito. Nang mga panahon na yon ay aaminin ko na kahit siya ay kinaiinisan ko. Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit napakarupok niya. Hindi ko naman siya pinagbabawalang mag-asawang muli kung gugustuhin niya pero parang ang hirap tanggapin ang plano niyang pakikipag-ugnayan sa tatay ko. Malakas po ang paniniwala ko na nagbalik lamang si tatay sa buhay namin ni nanay para saktan lamang siya ng gusto. Marami po akong tanong noon, Papa Dudut. Tulad ng posible ba na magbago ang isang tao at ma-realize niya isang araw kung ano yung mga kasalanan niya sa kapwa niya. Kung oo, bakit gusto niya pa ulit bumalik sa buhay ng mga taong nasaktan niya? Hindi ba niya alam na yung paghihiwalay nila ng landas ang pinakamabuting regalo niya para sa mga taong nagawa niya ng masama? Yun po ang eksaktong damdamin ko ng panahon na yon tungkol sa pagbabalik ni tatay sa buhay namin. At kahit na nga sabik na sabik akong mabuo ang pamilya namin kasama ang ate ko ay hindi mawala-wala ang takot sa puso ko na baka sa umpisa lamang masaya, tapos mas masakit pala sa dulo. Anak, hindi ka pa ba nagugutom?
Nagluto ako ng paborito mong ulam. Nakahain na dun sa mesa. Okay lang po ako, Nay. Hindi pa po ako gutom. Tsaka kailangan ko po kasing tapusin tong assignments ko eh. Deadline na po kasi sa makalawa. Ay, galit ka pa rin ba sa akin? Nay naman eh. Alam niyo naman po na hindi ko kayo kayang tiisin, di ba? Tsaka, hindi po ako galit. Naiinis lang po ako. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang inis mong yan. At pasensya ka na kasi binaliwala ko ang feelings mo, anak. Tapos nasaktan pa kita. Hiyang-hiya ako sa sarili ko matapos kong gawin sa'yo yun. Kasalanan ko rin naman po kasi naging bastos ako. Tama po kayo nang sabihin yung hindi niyo ako pinalaki ng ganon. Kaya palagay ko dapat lang talaga nasampalin niyo po ako. Ikaw talaga? Hindi nga kita pinadadapuan sa lamok nung baby ka pa kasi sobrang selan mo kaya. Kaya pasensya ka na talaga, anak ah. Wala na po yun. Apology accepted. Pero Nay, ano po bang plano niyo? Sigurado na po ba kayo na may kipagbalikan kayo kay tatay? Ang sa akin lang naman po, paano po kung saktan niya ulit kayo? Hindi ko po siya mapapatawad pag nangyari yun. Nakikita ko naman sa tatay mo na sincero siya sa mga sinasabi niya sa akin, nak. Alam mo ba nung nagkausap kami, humingi kagad siya ng tawad sa akin. Umiyak din siya at kulang na lang magmanikluhod siya sa harap ko. Inawat ko na nga lang kasi ayoko namang gawin niya yun. Oo, may kasalanan siya sa akin nun. Hindi pa rin naman mawawala yung takot sa dibdib ko na baka isang araw maulit-uli yung naranasan ko sa mga kamay niya kapag pinabalik ko siya sa buhay ko at sa pamilya natin. Kung mangyayari yun, hindi ko mapapatawad ang sarili ko lalo kung idadamay ka pa niya. Kaya nga nagdadasal ako sa Diyos. Humingi ako ng patnubay sa kanya kung tama ang desisyon ko na bigyan pa ng tsansa ang tatay mo para makasama natin. Sa huli, magaan ang dibdib ko, anak. Kaya alam ko rin na tama ang desisyon kong yun. Bukod doon, miss na miss ko na ang ate mo, nak. Hindi ko siya nakita at nakasama ng mahabang panahon. Pero alam ko naman na hindi ko pwedeng ipilit sa'yo na tanggapin uli ang tatay mo. Mahalaga sa akin ang kapakanan mo. Nay, mahalaga rin po sa akin ang kapakanan nyo. At kung mas magiging masaya kayo sa second chance na binigay nyo kay tatay at sa pamilya natin, susubukan ko po na tanggapin siya. Nandun pa rin po yung alinlangan. Pero alam ko na sa likod po natin ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Kasi hindi naman niya tayo pinabayaan, di ba? Salamat, nak, dahil malawak ang pangunawa mo. Sobrang proud na proud ako sa iyo sa mga bagay na handa mong isang tabi alang-alang sa ating pamilya. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din po kita, Nay. At wala akong hindi kayang gawin para po sa pamilya natin. Papadudot matapos po ang pag-uusap naming yon ni nanay ay aaminin ko na nahiya ako sa sarili ko at sa asal ko. Hindi naman po kasi talaga tama na hayaan kong mamayani ang galit sa puso ko lalong-lalo na sa sarili kong ama. Hindi naman po talaga sagad sa buto ang galit ko sa kanya. Siguro ay mas nangingibabaw lang sa akin yung takot dahil ayoko nang masaktan muli kami ng nanay ko dahil sa pag-asa na mabubuo ulit ang aming pamilya. Pero mabuti pa rin po ang Diyos dahil pinatunayan niya sa amin ni nanay na merong mga pagkakataon sa buhay na ibinibigay kapag nararapat na ang panahon. At yun po ang pagkakabalikan nila ni tatay. Kitang-kita ko naman po ang effort ng tatay ko na makabawi sa amin ni nanay at mas maging mabuting padre di pamilya sa amin. Kaya kahit nasa pag-a-adjust pa rin ako ay hindi ko naman po tuluyang sinarado ang puso ko na balang araw ay mapapatawad ko na po si tatay at mabubuong muli ang pamilya namin nila nanay. Mahal, sinuot ba ng anak natin yung bestidang binili ko? Oo,
Alam mo, tuwang-tuwa nga si Cha nung binigay ko. Sabi ko galing sa'yo. Ayaw ngang bitiwan tapos panay-ikot dun sa salamin. Gustong-gusto niya yung damit, mahal. Ang ate Ellie niya pumili ng damit na yun para raw pareho sila. Naku, dapat pala isinama ko na rito ang kapatid niya para nagkita na sila. Kaso patapos pala ang klase ng panganay natin eh. Kaya bali ang mangyayari, dadaanan na lang natin siya sa eskwelahan mamaya. Ayos lang yun. Hindi na ako makapaghintay na makita silang mag-ate. Cha, anak! Kanina ka pa dyan sa banyo ah. Hindi ka pa ba tapos magbihis? Sandali lang po, Nay! Mukhang kinakabahan ang anak mo. Narinig ko po yun, Nay, ah! Wow anak! Tama nga ang nanay mo. Bagay na bagay sa yung bestidang suot mo. Lalo kang gumanda. Tay naman eh. Nagsasabi lang ng totoo ang tatay mo, nak. Tiningnan mo na ba ang sarili mo sa salamin? Ang ganda-ganda mo. Kanino ka pa magmamana? Sa akin lang naman, di ba? Totoo po yan, Nay. Kasi pareho tayong maganda. Excited ka na ba sa labas natin, nak? Opo, Tay. Gusto ko na kayong makasama pati si ate. Pero kinakabahan pa rin po ako kasi first time nating lalabas na isang pamilya. Nasanay po kasi ako na si nanay lang ang kasama ko eh. Huwag kang kabahan anak, dahil pamilya mo kami. Kumilos ka lang na natural para maging komportable ka. Sorry ulit kasi kailangan mo maranasan na lumaking walang kinikilalang ama. Bukod dun, ang dami niyo ring hirap na pinagdaanan ng nanay mo. Ang totoo, hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin ako sa inyong dalawa. Laki na lang talaga ng pasasalamat ko sa Diyos dahil tinanggap niyo pa rin ako sa buhay niyo nang bumalik ako. Naniniwala ako na mabuti ang Diyos dahil binigyan niya tayo ng ikalawang pagkakataon para mabuo ang pamilya natin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi sayangin ang pagkakataon na yun. Babawi ako sa inyo at gagawin ko makakaya ko para maging mabuting padre de pamilya. Anak, ang tagal kong hiniling na mangyaring araw na to. Gabi-gabi, bago ako matulog, lagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana makita ko na ulit ang nanay mo. Tapos nung malaman kong buntis pala ang nanay mo nung magkahiwalay kami, sobrang saya ng puso ko. Kaya nga na makita ko yung galit mo sa akin noon, nalungkot ako ng gusto. Pero hindi naman kita masisisi dahil karapatan mo yon anak. Malaki ang pagkakasala ko sa inyo ng nanay mo. Nakaraan na yon, mahal. At nagkausap na kami ni Cha. Matalino ang anak natin. Naiintindihan niya ang sitwasyon. Tama po si nanay. Ang mahalaga po sa akin ngayon, mabuo po ang pamilya natin. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo, Cha. Mahal ko rin po kayo. Namin po ni nanay, Tay. O paano? Alis na tayo? Naghihintay ng ate Ellen mo, nak. Excited na yun na makita kayo ng nanay mo. Tara na po, Nay, Tay. Sunduin na po natin si ate. Papadudot, alam kong sinabi ko na hindi ko mapapatawad ang tatay ko. Pero iba pa rin po sa pakiramdam na walang sama ng loob at hinanakit sa sarili mong magulang. Hindi po madali yung process ng trust na ibinibigay ko kay tatay para tuparin niya ang pangako sa amin ni nanay na magiging mabuting padre de pamilya na siya. Pero sa abot ng makakaya ko ay sinusubukan ko pong umasa na mas magiging mabait sa amin ang kapalaran. At sa wakas ay tuluyan na kaming mabuo. Sa kasalukuyan, papadudot ay masaya po ang aming pamilya ni nanay kasama sina tatay at ate Ellen. Kaya nga na-inspired po ako na mag-share sa Barangay Love Stories ng storya namin para kaaliwan at kapulutan ng aral ng ating mga kabarangay. Masaya po ang puso ko na magpatawad at masasabi kong magaan ang loob ko. Pero palagi pa rin po akong nagdarasal sa Diyos na sana'y bigyan niya ng guidance ang pamilya namin sa araw-araw. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyo ang sulat ko and more power sa programa ninyo at sana'y marami pa kayong maibahagi na magagandang kwento. Ang inyo pong kapuso at ka-barangay forever, Cha. Barangay Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang nakaraan ang bumubuo sa kinabukasan ng isang tao. Kaya minsan ay hirap tayong ayusin ang ating hinaharap dahil sa hindi kagandahang simula ng ating buhay. Ikaw, kapuso, paano mo isasalba ang buhay mo kung bata pa lamang ay namulat ka na sa marahas na mundo? Dear Papa Dudut, katulad sa mga napapanood sa TV ay sisimulan ko ang sulat kong ito sa isang babala. Ang mga sumusunod na kwento na mapapakinggan ng mga kabarangay natin ay masyadong maselan. Ang ilan sa mga pangyayari dito ay sensitibo kaya naman ang mungkahi ko ay bigyan ng patnubay ang mga batang nakikinig. Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lara. 32 years old na ako at isa ko sa mga masugid ninyong tagapakinig mula sa Amerika. Sa YouTube channel po ninyo ako nakasubscribe at nakikinig ng mga kwento. Kung broken family ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang pamilya namin dyan. Mas broken pa yata sa pinaka-broken ang pamilya ko, Papa Dudut. Lumaki ako sa isang kahig isang tukang buhay. Minsan nga ay puro kahig lang at walang tuka. Paano ba naman kasi sobrang laki ng pamilya namin? Kargador ang tatay ko samantalang on-call na labandera naman ang nanay ko. 12 kaming magkakapatid at ni isa sa amin ay wala man lang nagseryoso sa pag-aaral. Ang iba'y naging tambay samantalang may mga kapatid naman akong maagang nagkaanak. Ang ilan naman ay umalis at nagsolo na lamang kaya patuloy ang paghihirap namin sa bawat taong dumaraan. Papa Dudut, kahirapan ang pangunahing problema ng pamilya namin. Pero para sa isang 10 taong gulang na tulad ko noon ay hindi ito ang problema ko kundi ang mga bagay na ginagawa sa akin ng kapatid kong si Kuya Jomar, Papa Dudut. Kuya Jomar, Oh, Lara. Ba't gising ka pa? hinintay kita. Sabi mo kasi bibigyan mo ako ng regalo sa birthday ko eh. Birthday ko na ngayon. Kaya naman pala. Happy birthday. Ilang taong ka na ba? 10 na ako. Nako, dalaga ka na pala. May regalo ka ba sa akin? Siyempre naman, meron. Nag-promise ako sa'yo, di ba? Eh, nasaan? Wala naman akong makita eh. Teka lang, mamaya ako ipapakita sa'yo. Masyado ka naman excited. Dapat bago ko ibigay yung regalo mo, may gagawin ka muna sa akin. Ano namang gagawin ko? Masayin mo muna ako sandali. Pagod ako galing trabaho eh. Si kuya naman. Lagi mo na lang kung inuutusang magmasahe sa'yo. Sige na, bahala ka. Hindi ko ibibigay regalo mo. Maganda pa naman yun. Sige na nga. Halika, doon tayo sa kwarto. Nasaan yung mga tao sa bahay? Bakit parang walang tao dito? Tulog na sila. Sina ate naman lumabas. Eh, sina nanay at tatay. Tulog na rin. Ikaw na lang ang gising? Mm-mm. Ikaw talaga. Hinihintay ko yung regalo mo sa akin eh. Kuya, inaantok na rin ako. Ibigay mo na sa akin yung regalo ko para makatulog na ako. Sandali lang. Di ba nga mamasahihin mo pa ako? Teka, ihiga lang ako. O ayan, halika na. Ready na ako. Ano ba yan, kuya? Ayan, ganyan. Dina mo pa ng konti. Ayan. Mas maganda kung papatong ka sa likod ko. Okay. Uy, ang bigat mo na pala. Nagdadalaga ka na talaga ah. Kuya, last na to ah. Sa susunod, hindi na kita mamasahin. Oo, last na to, promise. Ay, pero alam mo ba kung anong mas magandang gawin kaysa sa masahe? Ano? Maligo.
Ang bantot mo na eh. Kuya naman eh. Oo nga, bantot mo na. Maligo muna tayo bago ko ibigay yung regalo mo. Pero naligo na ako kaninang umaga. Kaninang umaga pa yun, gabi na ngayon. Sige na, tanggalin mo na yan damit mo. Kuya, nahihiya ako. Ba't ka naman mahihiya kuya mo ako? Dali na, ako magpapaligo sa'yo. Ikaw na lang maligo. Bukas na lang ako maliligo. Sabay na nga tayong dalawa maligo para mas masaya. Ayaw mo bang makuha yung regalo mo? Bahala ka. Ibabalik ko na lang to dun kung saan ko binili. Sige na nga. Ayan. O sige, magubad ka na. Bilang isang bata ay malaki ang naging tiwala ko noon kay Kuya Jomar. Masyado pang inosente ang tingin ko sa mga nangyayari noon kaya walang naging mali siya para sa akin kahit nasabay kaming naliligo. Natatandaan ko pa may mga pagkakataon noong siya ang nagsasabon sa katawan ko. Hindi lang yon ang ginagawa niya kundi pinaglalaroan din niya ang ibang parte ng katawan ko. Late ko nang na-realize na mali pala ang ginagawa niyang yon sa akin, Papa Dudut. Nung nagkaisip ako ay naasiwa na ako sa mga nangyayari. Kaso nga lang ay hindi ako makapalag kay Kuya Jomar. Gusto ko mang magsumbong ay palagi niya akong tinatakot na papatayin niya ako. Papatayin din daw niya ang lahat ng makakaalam. Kaya naman sa murang edad na yon ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Kaya naman hindi ako nagsumbong. Ilang taon din akong pinagsamantalahan ni Kuya Jomar. Lahat ng yon ay tiniis ko dala na rin ng sobrang takot. Mas matanda siya ng 10 taon kesa sa akin kaya wala akong laban sa kanya. Ni isa sa mga magulang at kapatid ko ay wala silang kaalam-alam sa kababuyang ginagawa sa akin ni Kuya noong mga panahong yon. Lumipas sa mga taon, pagtungtong ko ng college ay saka lang ako nakahanap ng lakas para ayusin ang problema ko. Sa halip na itago at takbuhan ay hinarap ko ito, Papa Dudut. Sa tulong na rin ng teacher kong si Sir Ramon na siyang naging kakampi ko tuwing nagkakaroon ako ng problema, Papa Dudut. Lara, Good afternoon po, sir. kamusta na yung group project nyo? Malapit na po matapos. Bilis ah. Next week pa naman yung deadline nun, di ba? Next week pa nga po pero tinapos na agad namin. Magaling po groupmates ko eh. Nakaswerte ka yata sa mga agrupo mo ah. Oo nga po eh. At least wala na akong pinoproblema. Bakit? Ano pa bang ibang pinoproblema mo? Wala po. Actually Lara, nilapitan talaga kita kasi gusto kita makausap. Ha? Bakit naman po? Tungkol saan po? Napapansin ko kasi na pababa yung grades mo. Lalo na ngayong SEM. Yung activities mo hindi man lang umaabot sa passing score. Ganun po ba? Medyo hirap po kasi ako sa klase ngayon eh. Hirap ka ba talaga o may iba ka pang inaalala kaya ka nagkakaganyan? Hirap lang po talaga. Hayaan niyo po, babawi ako. Kaya nga kita inilagay sa grupo ng magagaling para mahila ka nila pataas. Alam mo, pwede ka naman magsabi sa akin kung may problema ka. Wala po akong problema, sir. Kayo talaga. Marami ng estudyante ang dumaan sa akin. Alam ko kung anong itsura ng batang problemado. Si sir talaga. Wala po akong problema. Iba yung mga lumalabas sa bibig mo kesa sa sinasabi ng mga mata mo Matagal ko na rin kasing napapansin na palagi ka nagsosolo. Hindi ka na sumasama sa mga kaibigan mo. Lagi kang mag-isang nakaupo sa sulok, nakatunganga, na parang ang lalim ng iniisip. Gusto ko lang po talagang mapag-isa minsan. Bakit gusto mo mapag-isa? May rason yan. Si sir naman, bakit parang kino-corner niyo naman ako? Nag-aalala lang ako sa'yo. Siyempre, isa ka na sa mga estudyante ko na malapit sa akin. Ayaw ko lang na mapag-iwanan ka. May mga problema lang po kasi ako sa bahay na parang di ko na kayang harapin pa eh. Tulad ng ano? Mga magulang mo ba ang problema? Naku, hindi po. Pera ba ang problema mo? Kasama na rin po yan pero hindi po yung pinaka-pinoproblema ko ngayon. Ano? Pwede mo bang ikwento sa akin? Baka matulungan kita.
Kung sasabihin ko po ba sa inyong totoo, ipapangako niyo bang hindi niyo to ipagsasabi kahit kanino? Oo naman. Lahat ng ino-open sa akin ng mga estudyante ko, walang nakakaalam. Magaling ako magtago ng sikreto. Subukan mo ako. May kuya po ako sa bahay. Ginagalaw niya po ako, sir. Ha? Anong ibig mo sabihin ginagalaw? Pinagsasamantalahan ka niya? Opo, simula pagkabata, hindi niya na po ako nilubayan. Hindi ka ba nagsumbong sa mga magulang mo? Takot po ako eh. Baka saktan ni kuya sina nanay at tatay. Sa pulis. Dapat magpatulong ka sa pulis. Krimen niyang ginagawa niya sa'yo. Sir, wag po. Hayaan na lang natin siya. Ayoko po ng gulo. Hindi mo po kilala si Kuya Jomar. Kaya niyang pumatay ng tao. Kahit na. Hindi maganda ang ginagawa niya sa'yo. Sir, nag-promise po kayo na walang makakaalam sa mga sinabi ko sa inyo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko ito ipagsasabi pero kailangan may gawin tayo dyan. Ako na pong bahala kay Kuya, sir. Ang gusto ko lang naman, may makausap tungkol sa problema ko kasi sa totoo lang, ang bigat na. May mga times na hindi ko na po kaya. Mabuti at nabanggit mo sa akin. Sana kahit paano gumaan yung mga karga-karga mo. Kung gusto mo maglabas ng sama ng loob, nandito lang ako, Lara. Tandaan mo, pwede mo akong lapitan at kausapin. Salamat po, sir. Papadudod si Sir Ramon ng professor ko na hindi ko akalaing mapagsasabihan ko ng mga nangyayari sa akin ng panahon na yon. Nung unay wala talaga akong balak na sabihin o ikwento kahit kanino ang mga pinagdadaanan ko. Lalong ayoko sanang sabihin kung ano ang mga nangyayari sa akin sa mga professor ko. Pero ng mga oras na yon na nagkausap kami ni Sir Ramon, siguro ginusto ng pagkakataon na bawasan ang bigat na nararamdaman ko kaya bigla na rin akong napakwento. May asawa at isang anak na si Sir Ramon. Galing sa pagiging high school teacher ay nag-decide siya na magturo sa college. 7 taon na siyang nagtuturo sa kolehiyo noong makilala ko siya, Papa Dudut. Close si Sir Ramon sa lahat ng estudyante niya at isa na ako sa mga naging malapit sa kanya. Parang barkada ang turingan namin noon sa isa't isa. Approachable kasi siya, Papa Dudut, at hindi strikto. Ang bawat lesson namin sa klase ay parang naglalaro lang. Enjoy siyang kasama kaya naman siya ang lagi kong nilalapitan tuwing nangangailangan ako ng taong masasandalan. Noong time na tinanong ako ni Sir Ramon kung ano ang problema ko ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinabi ko na sa kanya ang lahat. Nagulat siya sa mga nalaman niya. Sa katunayan ay gusto na niya noong isuplong sa mga pulis si Kuya Jomar pero pinigilan ko siya, Papa Dudut. Hiniling ko kay Sir Ramon na sana'y walang makakaalam ng sekreto ko lalo na ang pamilya ko. Nangako naman si Sir na hindi niya ipagsasabi ang mga nalaman niya. Pero pagkatapos noon ay doon na nagsimulang lumala ang mga kaganapan sa buhay ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Simula noong nalaman ni Sir Ramon ang kahalayang ginagawa sa akin ni Kuya Jomar ay hindi na siya pinatulog ng kanyang konsensya. Hindi raw kasi niya maaatim na isiping binababoy ako ng kapatid ko sa mismong tahanan namin. Gumawa ng paraan si Sir Ramon para ilayo ako kay Kuya Jomar. Nagulat na lamang ako noon, Papa Dudut, noong biglang nagpakita si Sir sa bahay namin. Bigla akong binalot ng kaba at takot na baka sabihin nito ang totoo sa mga magulang ko. Saka na lamang ako nakahinga ng ibang bagay pala ang sadya nito. Papa Dudut, inalok ako ni Sir Ramon na mamasukan sa kanyang bilang kasambahay. Dahil sunod-sunod na noon na mga gastusin sa school ay naisip niyang kunin ako para tulungan ang asawa niya sa mga gawaing bahay. Sakto dahil nakwento ko noon kay Sir Ramon na naghahanap ako ng sideline dahil gusto kong maging working student. Hindi na ito sinayang ng mga magulang ko. Mabilis silang pumayag sa trabahong inaalok ni Sir Ramon. Agad akong lumipat sa bahay ng professor ko, Papa Dudut.
Yun lang daw kasi ang tanging paraan na naisip ni Sir Ramon para mailayo ako mula sa Kuya Jomar ko. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya dahil dito ay nawala ang problema ko at nabigyan pa ako ng trabaho. Tumagal ng ilang buwan ang pananatili ko kina Sir Ramon bilang kasambahay. Wala naman noong naging problema hanggang sa isang gabi isang bagay ang ginawa ni Sir Ramon na nagpabago ng pagtingin ko sa kanya, Papa Dudut. Lara? Gising ka pa ba? Sir? Bakit po? May ipag-uutos po ba kayo? Wala naman. Naabala ba kita? Hindi naman po. Naghahanda pa lang ako para matulog sana. Ano pong kailangan nyo? Pwede bang tumambay muna rito sa kwarto mo? Ay, sige po. Pasok po kayo. Sorry, masikip lang dito tsaka medyo makalat. Di pa ako nakapagtupi ng mga damit ko eh. Okay lang yun. Walang kaso sa akin yung kalat. Hindi pa ba kayo inaantok? Hindi nga eh. Umiinom ka ba? Ng alak? Naku, hindi po sir. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko pa sanang uminom eh. Tama nga yung naaamoy ko. Kayo yung amoy alak. Bakit po kayo umiinom? May pasok pa bukas ah. Nagpapaantok lang. Bakit naman po hindi kayo makatulog? Naiisip kita eh. Ha? Ako? Bakit niyo naman ako iniisip, sir? Hindi lang maalis sa isip ko yung pinagdaanan mo. Napakahabang panahon na ginagalaw ka ng kapatid mo. Buti nakakayanan mo yun. Nakaya kong lampasan lahat ng yun dahil sa takot. Takot na saktan niya ako, nasaktan niya mga magulang namin. Nakatatak na sa utak ko yung mga pagbabanta niya sa akin simula nung bata pa ako eh. Grabing traumang inabot ko sa kanya. Pero ni isang beses ba, hindi mo nagustuhan yung ginagawa sa'yo ng kuya mo? Sir, anong klaseng tanong yan? Lasing na ba kayo? Curious lang ako. Gusto ko lang malaman kung nai-enjoy mo rin ba yung ginagawa ninyong dalawa. Bastos? Paano ko i-enjoy yung panghahalay sa akin ng mismo kapatid ko? Nakakadiri kayo, sir. Eh paano kung hindi mo kadugo yung gagawa sa'yo nun? Okay lang ba sa'yo? Sir, pwede bang lumabas na lang kayo ng kwarto ko? Kung ano-ano nang pinagsasasabi niyo, matutulog na po ako. Wag muna. Kinakausap pa kita eh. Ayoko na pong pag-usapan ng kuya ko. Eh ako, gusto mo ako na lang? Ano bang pinagsasasabi niyo, sir? Try mo ako. Tiyak na mas magaling ako kaysa sa kuya mo. Sir, Kahit one time lang. lumayo po kayo sa akin. Huwag kang lalapit, sisigaw ako. Walang makakarinig sa'yo kahit sumigaw ka. Nasa kabilang bahay ang asawa at anak ko. Sir, please. Aalis na lang po ako. Ba't ka naman naalis? Hindi pa tayo nagsisimula eh. Gusto mo rin naman ako, hindi ba? Aalis na lang ako. Sabing huwag ka muna umalis eh. Aray ko, sir. Dito ka muna. Nasasaktan po ako. Sir, tama Ito na talaga po. gusto ko sa'yo. Itiwan niyo Ang ako. bango mo. Lara! Bumalik ka rito! Tulong! Lara! Sa lahat ng tao ay hindi ko inakala na magagawa rin yun sa akin ni Sir Ramon, Papa Dudut. Hindi ko ina-expect na ang sarili kong teacher ay pinagnasaan din pala ko. Akala ko ay nagwo-worry siya. Akala ko ay gusto niya akong tulungan, yun pala ay may iba din pala siyang motibo. Kaya niya ako inimbitahan sa pamamahay nila. Nang makatakas ay dumiretso kagad ako sa bahay namin at gulat na gulat noon sina nanay nang makita kong umiiyak na umuwi. Pero kahit na anong tanong nila sa nangyari ay hindi pa rin ako nagsalita, Papa Dudut. Kapag kasi sinabi kong pinagtangkaan akong halayin ni Sir Ramon ay baka walang maniwala sa akin dahil para sa lahat ng tao ay mabait siya, matulungin at para bang hindi niya kayang gawin ang ginawa niya sa akin. Isa pa ay hawak-hawak niya ang sekreto ko. Kapag kinalaban ko siya ay baka ipagkalat pa niya ang kawalang hiyaang ginawa sa akin ni Kuya Jomar. Noong mga time na yon ay ayokong masira ang pamilya namin kaya tiniis ko na lamang ang lahat. Pagkatapos noon ay hindi na po ako pumasok sa klase, Papa Dudut. Ang tiwalang binigay ko kay Sir Ramon ay nasira na.
Nakaramdam ako ng takot sa kanya. Ang trauma ko ay nagsimulang maramdaman ko. Simula pagkabata ay mas pinalapan niya ang mga naranasan ko. Kaya naman minabuti kong huwag na lamang magpakita pa sa eskwela. Ang problema nga lang matapos kong makatakas mula kay Sir Ramon ay kinailangan ko namang bumalik sa bahay namin kung saan ay nandun si Kuya Jomar. Oh, Lara. Mabuti naman naisipan mong bumisita rito sa bahay. Akala ko nakalimutan mo nang may pamilya ka eh. Umalis na ako kina Sir Ramon. Hindi na ako namamasukan doon. Bakit? Ano nangyari? Mahabang kwento. Sinasaktan ka ba niya? Basta, wag mo nang alamin. Ang mahalaga, nilayasan ko na yung manyak na yun. Manyak? Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Pinasok niya ako sa kwarto. Pinagsamantalahan niya ako. Walang hiya yun ah. Gusto mo sugurin natin ngayon yung hayop na yon? Makakatikim talaga siya sa akin. Wag na. Mag-ieskandalo ka pa. Tsaka wala namang maniniwala kahit sabihin ko yung totoo eh. Baka naman inaakit mo siya, kaya ganun. Kuya! Kakampihan mo pa ba yung baboy na yon? Palibasa pareho lang kayo. Anong sinabi mo? Wala. Sabi ko maliligo na ako. Gusto mo sabay tayo? Kuya naman, pwede bang itigil mo na yung ginagawa mo sa akin? Hindi ka ba natatakot sa mga pinagsasasabi mo? Bakit naman ako matatakot? Wala naman nakakaalam eh. Pwera na lang kung may pinagsabihan ka. Meron ba? Wala. Good. Kaya gustong gusto ko ito eh. Tahimik ka lang. Alam mo, namiss kita. Sakto. Nasa labas si nanay ngayon. Walang tao dito sa bahay. Ano? Gusto mo ba? Kuya, please naman. Sus! Kunwari ka pa eh. Gustong gusto mo rin naman yung ginagawa natin. Halika na! Sandali lang kuya, ano ba? Halika na! Bakit ba ang arte mo? Gusto mo pa yata makatikim sa akin eh, ha? Isusumbong kita kay tatay. Sige, gawin mo! Hinahamon kita! Magsumbong ka sa kanila! Baka gusto mong maulila na tayo sa mga magulang. Nagmamakaawa ako sa'yo, lubayan mo na ako. Paano kita lulubayan? Eh ikaw tong lumapit sa akin. Bumalik ka nga dito sa bahay. Ibig sabihin nun, gusto mo yung mga nangyayari sa ating dalawa. Kasi kung hindi, di sana matagal ka nang umalis dito sa bahay. Di ba? Kung kaya ko lang sana matagal na akong umalis. Ang dami mong satsat. Maligo ka na. Pagbalik ko dapat ready ka na. Saan ka pupunta? Sa labas. Bibili ng maiinom. Pampainit ng katawan. O sige na. Maligo ka na. Alam ko namang sabik ka na rin sa akin eh. Papadudod siguro noong past life ko ay sobrang sama ko. Kaya ngayon eto na ang karma ko. Wala akong maisip na dahilan kung bakit gano'n na lamang ang buhay na ibinigay sa akin. Hindi ko mawari kung ano bang klaseng kasalanan ang nagawa ko na kailangan kong pagbayaran. Hindi ko alam kung bakit tila ba pinaparusahan ako ng mundo. Pakiramdam ko noon ay parang wala na akong kakampi sa mundo. May mga kaibigan at pamilya nga ako pero hindi ko naman sila malapitan para sa tulong. Hindi ko na alam kung ano ang dapat na gawin ng mga panahong yon, Papadudot. Sobrang diring-diri na ako sa sarili ko. Parang hindi na tao ang turing ko sa sarili ko noon kundi bagay na paulit-ulit na lamang ginagamit ng mga taong malalapit sa akin para lamang sa pansarili nilang kagustuhan. Papadudot, pikit mata ko na lamang tinanggap ang lahat dahil sa takot ay hinayaan ko na lamang ang pambababoy sa akin ni Kuya Jomar. Awang-awa ako noon sa sarili ko pero wala naman akong nagawa dahil ayokong madamay ang mga magulang ko. Ayokong makita sa mukha nila ang sakit kapag nalaman nila na nagagawa akong gahasain ang sarili kong kapatid. Pero dumating din ang araw kung saan ay bigla akong nakaramdam ng tapang. Nung hindi ko na talaga kaya ang mga nangyayari sa akin ay naglayas ako, Papadudot.
Iniwan ko sina kuya at hinanap ang ate ko na bata pa lamang ay matagal nang nilayasan ang sirang pamilya namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa tulong ng mga lumang post ni Ate Lilian sa Facebook niya na matagal nang hindi active, ay nahanap ko siya sa isang squatters area. 5 taon din simula nung huli ko siyang nakita at sobrang laki ng pinagbago niya, papadudot. Nangayayat siya lalo, mas tumanda ang itsura niya na para bang hinulma ng sari-saring problema sa buhay. Sa pagkakatanda ko ay bigla na lamang umalis ng walang paalam si Ate Lilian sa pamamahay namin. Ang huling alaala ko sa kanya ay bibili lamang siya ng merienda sa labas pero hindi na siya bumalik pa. Ilang buwan din siyang hinanap ng mga magulang namin hanggang sa tinanggap na lang nila na baka nakipagtanan na ito. Ngayon ay may 3 na ang anak si Ate Lilian at kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay. Papadudod, sobrang saya niya noong nakita niya ako. Ikinuwento ko sa kanya na naglayas ako sa bahay. Hindi na siya nagtanong pa kung ano ang kadahilanan ng pag-alis ko. Buong puso niya akong kinupkop kahit na maging sila ng asawa niya ay salat din sa buhay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakahinga ko. Noon ko lang naramdaman ang pakiramdam na makalaya mula sa unos ng kinalakhan ko, papadudot. Good morning, ate. Aga mong nagising ah. Maganda naging tulog ko eh. Kape, ate, gusto mo? Sige lang, mamaya na ako magkakape. Alam mo, ate, ngayon lang ako nagkaroon ng mahimbing na tulog. Kahit nasa lapag lang ako natulog kagabi. First time kong natulog ng walang takot sa katawan. Bakit ka naman natatakot matulog? Nasanay na kasi ako na laging nilalapitan ng demonyo tuwing natutulog ako eh. Demonyo? Anong ibig mong sabihin? Si Kuya Jomar yung sinasabi ko. Si Kuya? Huwag mong sabihin... Lara! Bakit, ate? Alam mo ba kung anong ginagawa sa akin ni Kuya? Huwag mong sabihin pinagsasamantalahan ka niya. Ganun na nga. Simula pagkabata, ganun ang ginagawa niya sa akin. Sorry, hindi ko alam. Wala ka naman dapat ikahingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan eh. Sorry kasi wala akong ginawa. Hindi mo naman alam na ganun yung nangyayari. Hindi ko alam na ginagawa sa'yo yun ni Kuya, pero alam ko na gawain niya yun. Pero paano mo nalaman na ganun si Kuya? Lara, hinalay din ako ni Kuya. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Kaya ka ba naglayas dahil sa kanya? Oo, hindi ko na matiis noon yung pambababoy na ginagawa niya sa akin. Hindi ko alam na pati ikaw ginagalaw din pala niya. Walang hiya talaga yung taong yun. Napakahayop. Hindi ba alam nila nanay ang nangyari sa'yo? Hindi. Pinagbabantaan niya ako na papatayin niya si nanay kapag nalaman nila ang totoo. Pareho pala tayo ng dinanas. Kung alam ko lang, sana nagsalita na ako noon pa. Paano yan, ate? Natatakot ako para sa buhay nila, nanay at tatay. Hindi magagawa yun ni Kuya Jomar. Alam ko kasi puro salita lang siya eh. Grabe! Paano nagkaroon ng ganong klaseng tao? Napakademonyo niya, anak siya ni Satanas. Mabuti na lang nakalayo na tayo sa kanya. Kaya sobra-sobrang pasasalamat ko sa'yo, ate. Kasi tinanggap mo ko sa bahay niyo. Hindi mo ko pinagkaitan ng kalayaan. Huwag kang mag-alala. Hanggat magkasama tayo, hindi ka magagalaw ni Kuya Jomar. Sana kunin na rin natin si nanay at tatay. Nag-aalala din ako sa kanila eh. Hayaan mo, kapag nakaluwag-luwag ako, kukunin natin sila. Ilalayo natin sila sa kapatid nating yun. Maraming salamat, ate. Gagawin ko lahat, huwag ka lang muling masaktan. Makalipas ang ilang buwang pananatili ko kina Ate Lilian ay kinailangan ko na ring maghanap ng trabaho.
Ramdam ko na kasi noon ang pagiging pabigat ko at ayaw ko namang dagdagan pa ang problema nila, ate, kaya pinilit kong makahanap ng trabaho. Dahil college dropout ay nahirapan ako noong makahanap ng matinong hanap buhay. Mabuti na lamang at isang kaibigan ang nakilala ko kung saan ay ipinasok niya ako sa isang bar. Nagsimula ako bilang waitress pero mas mababa pa sa minimum wage ang sinasahod ko noon, Papa Dudut. Napilitan akong kumapit sa patalim at pumayag na ibenta ang sarili kong katawan, kapalit ng pera. Nang mga panahong yon ay manhid na ang isip at damdamin ko sa mga ganong bagay. Inisip ko na lamang na buong buhay ko ngayong naranasan sa mismong kuya ko pa. Kaya naman wala nang epekto kung pagkakakitaan ko ito. Total ay sira na ang dignidad ko, ay hinayaan ko na lamang na maging katulad ako ng isang kalapate na mababa ang lipad. Hindi man ito ang buhay na ninanais ko, ay ito naman ang buhay na kinailangan ko para makakain ako at mapakain ko ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ako proud na naging bayaran akong babae, Papa Dudut. Pero hindi ko rin kinakahiya na ang trabahong yon ang naging dahilan kung bakit unti-unti ay umayos ang buhay ko. Ilang taon akong naging prostitute. Kahit papaano ay natahimik naman ang buhay ko noon sa kabila ng ganong klase kong trabaho. Hanggang isang araw, bigla na lamang nagpakita sa amin si Kuya Jomar. Ate, eto na pala yung ambag ko sa upat kuryente. Hawakan mo na muna. Bukas pa ako makakadilihensya ng pandagdag natin dyan. Sige, ako na lang muna magbabayad para sa buwang to. Talaga? Naku, salamat. Wala yun. Alam ko naman na may mga anak kang binubuhay eh. Mukhang maganda ang napasok mong trabaho ah. Naku, totoo yan. Kung alam mo lang, sobra-sobra magtip yung mga customer namin sa bar. Mabuti naman at nakahanap ka ng maayos na trabaho. Mabuti nga yung trabaho ko, pero kung maayos, ewan ko lang. Bakit? Hindi ba maganda yung trabaho mo? Basta, wag mo nang intindihin yun. Ang mahalaga, may pinagkukuhaan na ako ng panggastos natin. Ikaw, kinakabahan ako sa'yo eh. Baka mamaya kung ano-ano na yung pinasok mo. Wag kang mag-alala, ate. Alam ko tong pinapasok ko. Oh, may tao yata. Sino namang bisita natin sa ganito kaagang oras? Ako na magbubukas. Kuya Jomar? Kumusta? Ano, Lara? Namiss mo ba ako? Jomar? Anong ginagawa mo rito? Aba, magkasama pala ang paborito kong mga kapatid ah. Lilian, long time no see ah. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal ko ba kayong bisitahin ng mga kapatid ko? Paano mo nalaman kung saan kami nakatira? Paano naman kayo hindi mahahanap ang dami mong post sa Facebook? Kung nagtatago kayo, di sana binlock nyo ako sa Facebook nyo. Ayan tuloy, nahanap ko kung nasan kayo. Aminin mo na kasi, Lara, nagpapahanap ka rin sa akin eh. No? O paano ba yan? Nandito na ang kuya. Susunduin na kita. Wala kang susunduin. Umalis ka na rito. Bakit mo naman ako pinapalayas agad, Lilian? Ganyan ka ba tumanggap ng bisita? Papasukin niyo naman ako. Hindi ka welcome sa pamamahay ko. Umalis ka na! Okay. Madali lang naman akong kausap. Lara, halika na. Hindi ako sasama sa'yo. Anong hindi ka sasama? Ayokong sumama sa taong manyakis. Sinong manyakis? Ako? Alam nating pareho na gusto mo rin yung mga ginagawa ko sa'yo. Gustong gusto mo yung ginagawa natin, Lara. Tama na, kuya. Hindi mo na kami matatakot. Matatakot? Kailan ko ba kayo tinakot? Huwag ka nang magkunwari dyan. Hindi na ako tulad ng dati. Hindi mo na ako magagalaw. Ah, talaga ba? Di ka natakot kahit mawalan ka ng nanay at tatay? Sige, subukan mo. Tanod ang asawa ko. Isang tawag ko lang sa kanya, ipapadampot ka namin dito ora mismo.
Gaya ka naman pala matapang, Lare. Nakahanap ka ng kakampi. Pinagsawaan ko na rin tong si Lilian eh. Grabe ka, kuya. Paano mo naaatim sabihin ang mga bagay na yan? Ayaw mong umalis? Sige, lapitan mo pa kami at ako mismong gigilit sa leeg mo! Relax, relax. Galit na galit naman kayo. Eto na. Alis na ako. Huwag ka na magpapakita sa buhay namin! Hayop ka! Matapos ang araw na yon ay hindi na ulit nagparamdam sa amin si Kuya Jomar. Mas tumapang na po kasi ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Nasanay na ako sa mundo ng bar at ng mga kalalakihang sabik sa laman. At dahil dito ay unti-unti kong nabuo ang tapang ko para lumaban sa mga taong nanlalamang sa akin. Hindi na ako takot sa mga pagbabanta ni Kuya Jomar dahil alam kong may kakampi na ako at si Ate Lilian yon. Sa halip ay kami na mismo ang nagbanta na kapag nilapitan niya ulit kami ay isusumbong namin siya sa pulis. Papadudod sa mga sumunod na taon ay isang foreigner ang nakilala ko sa pinagtatrabahuhan kong bar. Binigyan ko siya ng aliw ng isang gabi at pagkatapos nito ay hindi na niya ako tinantanan. Nung una akala ko ay katawan lang ang habol niya sa akin. Hindi ko inakala na may iba pa pala siyang motibo. Nahulog na pala ang loob niya sa akin, Papa Dudut. For the first time ay isang lalaki ang nagkagusto sa akin, hindi dahil katawan ng habol niya, kundi dahil gusto niya akong mapangasawa. Itago na lang natin siya sa pangalang John, Papa Dudut. Niligawan niya ako at sinagot ko naman siya. Ngayon ay kasal na kaming dalawa at meron ng 2 anak. Kinuha niya ako sa Amerika at dito na ako nakatira kasama ang binuo naming pamilya. Papa Dudut, masaya na ako sa buhay ko sa ngayon at kailanman ay hindi ko na nakita ulit si Kuya Jomar. Sa tulong ng asawa ko ay nailayo na rin namin sa kanyang mga magulang ko. Kasama na nila ngayon ang Ate Lilian ko na tinutulungan ko ring makapagpundar ng maliit na negosyo. Masaklap man ang dinanas kong nakaraan, ay pilit ko itong nilabanan at ngayon ay malayo na ako sa dating buhay na nakagisnan ko. Muli isang magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay meron po kayong natutunan sa aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lara. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 For